Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikapat sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Ayan, dun sa ating mga kababayan na bumabiyahe, alam mo, yung North EDSA West Avenue close yan. Kasi may ni-install dyan na girder, if I'm not mistaken. So, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga bumabiyahe ng 10 ng gabi hanggang 4 o'clock, close po yan. Kaya siguro mag-aala tayo ng mga additional travel time. Kung dati-rate, 1 hour lang, abay, paalala dun sa ating mga kababayan. How about you, amigo Sherwin? Yes, good morning, Annie. Sa atin naman, wala tayo naging nakitang problema mula dyan sa northbound at southbound ng South Luzon Expressway hanggang dito sa EDSA, papunta dito sa ating studio sa Caloocan, Annie. Ayan, salamat naman sa Diyos. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Ibibigay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagdedesisyon kung nais pa nito magpatuloy sa kanilang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa patuloy na pagkwestiyon sa kapalaran ngayon ng ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners na sina dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Sa ngayon ay tanging ang chairperson nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira nitong miyembro. Ayon kay Undersecretary Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang ICI bilang independent body at anuman anya ang nais na hilinging tulong ng ICI ay ipagkakaloob ng punong ehekutibo. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Hataw Balita ngayon. Kumpirmado ang umuugong na pagtatangkang palitan sa pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III nang galing umano mismo kay Senator Loren Legarda na inalok siya ng minority na maging Senate leader. Ayon kay SP Soto, kumpiyansa at tiwala naman siya na mananatili siyang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Gayunman, ayaw nang isawalat pa ni Senator Soto kung sino ang nasa likod ng planong palitan siya sa pwesto. Umaasa naman si Senator Robin Hood Padilla na magkakaroon na ng bagong Senate leader na mula sa kanilang hanay sa minority bloc sakaling umakit na sa kanila ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, I'd rather not dwell into it already. Papag-usapan yung mga said just, they were merely talks. Ay sinabi niya hindi siya interesado. Sa buong majority namin na very solid. As a matter of fact, mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka papasama pa yan. Hindi naman siguro kailangan naman sa inyo. Ayaw ko naman. Hindi ba obvious? Hataw Balita ngayon. Gagawa ng committee report ng House Justice Panel ang magiging desisyon nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, tatalakayin ang bawat aligasyon sa ikalawang impeachment complaint na iniendorso ng makabayan lawmakers. Kahapon natapos na ang komite sa deliberasyon sa reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Chet Nizan.
July. Pagbobotohan ng House Justice Committee kung sufficient and substance ang dalawang reklamo. Kung insufficient and substance, hindi uusad at madidismiss na ang impeachment proceedings. Gagawa nito ng committee report ng House panel. Gayunpaman, maaring baliktarin sa plenaryo ng Kamara ang desisyon ng House Justice Committee. The committee report that we will be issuing by the Justice Committee will be subject to the approval of the plenary by at least 1/3 vote of all its members. The decision of the Justice Committee with respect to the insufficiency in substance, once it reached the plenary, can be overridden, pwedeng mabaligtad by way of at least 1/3 votes of all the members of the House. In that event, ibabalik sa Justice Committee yung committee report and we will be constrained to come up with our articles of impeachment. Hataw Balita ngayon. Nagpatuloy kahapon ang pagdinig ng Sandigan Bayan para sa mga kaso ng anomalya sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dumalo bilang saksi si Engineer Raimundo Manalo, Technical Audit Specialist ng Commission on Audit sa Mimaropa Region. Sa pagdinig, hiningi ni Sandigan Bayan 6th Division Chairperson Associate Justice Sara Jane Fernandez ang detalye ng proseso ng pag-audit sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Paglilinaw ng COA Technical Audit Specialist, ibang lugar ang pinagsurian nila sa binisita ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Setyembre noong nakaraang taon. Ayon kay Engineer Manalo, 3 metro lamang ang haba ng steel sheet pile na kanilang nasukat, taliwas sa pamantayan na 12 metro. Hataw Balita ngayon. No show si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa pagdinig naman ng House Ethics Privilege Committee kahapon kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, tila sinandya ng batang kongresista ang hindi pagsipot sa naturang hearing. Nauna na ang nagposts sa social media si Barzaga na babaliwalain niya ang patawag sa kanya ng komite. Para kay Representative Valeriano, hindi na bago sa kanila ang ugaling ito ni Barzaga, lalo na at ganito na rin ang ipinakita nito sa nakaraang pang mga hearing ng Ethics Committee. Samantala, ibinahagi ni Manila 2nd District Congressman Valeriano na maaari nang bumalik sa trabaho si Congressman Barzaga dahil tapos na niya ang 60-day suspension nito. Ugali niya yan, kung matatanda niya, yung unang suspension niya, parang 3 to 4 times kami nag-hearing. Isang beses lang siya dumating at yung merong hearing na lahat kami, gumising nga na maaga to attend the hearing. Respetado namin yung Committee on Ethics, pero ang sagot niya kaya hindi siya dumating kasi nagbi-video game siya o nagko-computer siya, napuyat siya. So yun, makikita mo yung pattern na nilalaro niya yung sitwasyon. And I hope na maging aral sa kanya to. Hataw Balita ngayon. Samantala, may posibilidad na patawan muli ng suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, paliwanag ni Congressman Valeriano na talakay kahapon February 3 ng House Ethics and the Privilege Committee ang complaint laban sa batang kongresista. Kasamaan niya sa napag-usapan ng mga nagawa ni Congressman Barzaga habang siya ay suspendido ng 2 buwan. Kaugnay nito ay ginit ni Valeriano na umaasa siyang kakatigan ng komite ang hiling niyang parusa para sa nasuspending mambabatas. Pero tingin ko from December 1 to January 30, mukhang mas malala pa yung mga pinagagawa niya. Imagine mo yung namatay na colleagues namin na ginagalang namin at kaibigan nga ng father niya yun, si Congressman Acop. Minamalay niya at kung ano sinasabi niya. Tingin ko mas grabe itong ginawa niya. Kaya ako umaasa na by tomorrow yung Committee on Ethics and even the plenary will adopt another suspension for him. And I hope na hindi lang suspension para mabigyan ng aral yung mga ganyang bata. Hataw Balita ngayon.
Kinampirma naman ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatalaga ng isang large-scale exercise zone sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng mga akusasyon ng China na umano'y nagpapalala ng tensyon sa lugar. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, ang itinalagang exercise zone sa West Philippine Sea ay bahagi ng mga pre-scheduled, duly coordinated at aprobadong aktibidad ng Pilipinas kasama ang treaty allies. Nilinaw ng Philippine Navy na walang nilalabag na international law ang nasabing mga pagsasanay. Isinagawa ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan may soberenya at jurisdiksyon ang bansa. There have been questions that we are accused of stoking tensions in the West Philippine Sea. These accusations are baseless. The area is covered by a notice to airmen that covers activities that are pre-scheduled, duly coordinated, and approved between the Philippines and her treaty ally. Hataw Balita ngayon. Halos magdadalawang taon nang nakatenga ang dalawang eskwelahan sa Cavite dahil wala umanong pondo para maipagpatuloy ang naiwang konstruksyon. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa dalawang paaralan sa Bacoor. Base sa inspeksyon ng DPWH, papatak sa 50 million pesos ang kakailanganing pondo upang matapos ang 2 taong natenggang eskwelahan. Ayon naman kay Secretary Dizon, nag-commit na ang DepEd ng pakikipagtulungan na mapondohan ang paaralan upang matapos na agad ang eskwelahan ngayong taon. Malaking problema talaga to kasi kulang na kulang yung number of classrooms sa eskwelahan na to. Ang problema lang, 2024 pa pala to, nakatenga, natapos nung March 2025. Last year, pero wala ng pondo. Kami, on our part, no? Kami, local school board, kumuha na rin kami ng mga sulat eh. Siyempre, alam natin, sa DepEd talagang August 11. medyo marami eh. Pati nga si Kong Lani, alam ko, gumagawa rin siya. 2 na kami nagagawa. Effort ng city through local school board. Pero siyempre, depende rin sa national, particular sa DepEd, no? Yung gagawin kung paano nila popondohan. Kasi hindi naman mapipilit sa kanila, ito pondohan nyo, hindi man namin mapipilit na gano'n. Nag-aantay lang kami ng sagot nila kung popondohan nila o hindi. Hataw Balita ngayon. Dumipensa naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga nagpapakalat ng kanyang larawan ng umano'y self-promotion. Hindi nakaligtas sa pagpuna ni Senator Raffy Tulfo si Tourism Secretary Frasco kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Tourism sa mga isyu ng kagawaran kahapon. Ito ay matapos makatanggap umano ang senador ng mga reklamo sa mga netizens kaugnay ng ilang tourism ads na makikita sa iba't ibang larawan. Paliwanag ng senador, imbes na maipakita ang mga larawan ng magagandang tanawin upang maipromote ang turismo sa bansa, ay mukha ng kalihim ang nakalagay. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm just saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never. Hataw Balita ngayon. Ikinadidismaya ng ilang Pilipino ang sobrang taas ng pamasahe sa eroplano patungo sa mga lugar sa Pilipinas. Madalas mas mahal pa ito kaysa pumunta sa ibang bansa. Sa pagdinig ng Senado kahapon, inisa-isa ng asosasyon ng air carriers ang dahilan sa likod nito.
Mataas na buwis, airport fees at limited runways ang mga dahilan ng mahal na domestic airfare. Ayon sa Air Carriers Association of the Philippines, talagang mas magastos mag-operate ng domestic flights kumpara sa inaasahan na. At dahil na rin dito, hindi napupuno ang mga eroplano at hindi rin nagiging cost efficient ang operasyon na direktang nagpapataas ng presyo ng ticket. So for domestic sectors, we are faced with, of course, higher airport fees and taxes and charges that we have to overcome. And in particular routings, we of course face the issue of infrastructure limitations. By this, I'm referring po to yung mga domestic airports which have limited runways. Kamakailan lang may panawagan ng Malacanang sa panahong mahirap makakuha ng visa sa ibang bansa tulad ng Japan. Dito na lang kayo pumunta at mamasyal sa sariling atin. Pero paano ito mangyayari kung ang presyo ng flight patungong Siargao o Palawan ay mas mahal pa kaysa lumipad patungong ibang bansa? Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Alas 5:20 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Ngayong umaga, makakapanayam natin si Assistant Secretary Irene Dunglao, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns at tagapagsalita po ng DSWD. Pagtalakayan ng pagpapatupad ng mga temporary learning spaces para sa mga mag-aaral na apektado po ng aktibidad ng bulkan. Magandang umaga po sa inyo, Asik Irene. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga, Miss Annie and Sherwin. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong program. Okay. Alam natin po, since Mayon Volcano remains, if I'm not mistaken, under alert level 3, disrupted po yung children's education. May balita tayo na nagtayo ng temporary learning space. Ang DSWD, tamo po ba, together with the Department of Education? Ma'am, ano yung papel? Manggaling na sa inyo. Ano yung papel ng DSWD dito sa pagtatayo ng temporary learning spaces para dun sa mga mag-aaral na apektado po ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon? At ilan na po yung kasalukuyang naitayo ninyo at ilan ang nakikinabang dito? Well, Miss Annie, alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na meron po tayong mga responsive at mga people-centered services para po sa mga naapektuhang mga pamilya, bunsod nga po ng pag-alboroto ng Mount Mayon. Ang Department of Social Welfare and Development, as you said, ay nakipag-ugnayan po sa Department of Education, gayon din po sa local government unit, particularly ng Tabaco City, Albay, para naman po sa pagpapatayon o pag-set up ng isang temporary learning space, particularly at Hiraya Manawari Residences. Ito po ay bahagi ng camp coordination and camp management and protection of internally displaced persons na isa po sa mandato ng DSWD for disaster response management. So, dahil nga nang nabalik ko, kami po ay nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para makapagtatayo tayo ng isang classroom facility. It's actually a 9 classroom facility na kung saan na po mga around 149 learners na apektado nitong Mayon Volcano restiveness ang ngayon po ay nakakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan po ng facility na yan. Ano po ito, mga mag-aaral from kindergarten to grade 6 learners na nag-aaral po sa Magapo Elementary School, which is actually located within Mayor's Mayon Critical 6 kilometer permanent station. Okay. Ma'am, itong classrooms na ito na sinasabi niyo, Sham, since you made mention that you coordinated with the DepEd and the DSWD, coordinated with DepEd and the LGU, kaninong pondo po ang ipinagpatayo dito sa temporary learning space na ito po? Ito po ay bahagi ng, sabi ko nga, bahagi ng ating camp coordination and camp management initiative. Kaya nga po, DSWD po ang nag-spearhead sa pagpapatayo nitong temporary learning space. Okay. Yung facility na ito, ma'am,
Paano tinitiyak ng DSWD na ligtas yung posibilidad, yung pasilidad na itinayo para dito sa mga estudyante na ito nagagamit nitong temporary learning spaces na ito diyan sa lugar na yan? Well, unang-una po, itinayo natin to in coordination with the local government units. Kaya tiyak tayo na ligtas po yung lugar. It's free from any hazards. Pangalawa, napoprotektahan yung pong interest at yung welfare ng mga internally displaced persons natin, particularly the children o yung mga students. And in addition to that, meron din tayong dineploy na mobile kitchen para naman matiyak na merong pong regular hot and nutritious meals para doon sa temporary learning space learners natin during school hours. And considering po that this activity employs whole of government approach, meron din pong ibang ahensya ng pamahalaan na nagtitiyak na meron din silang ibang mga serbisyo around and within the temporary learning space. Okay. So, apart from this, ma'am, ano pa yung mga services na mayroon yung DSWD na pinagkakaloob dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng pagputok ng Mayon Volcano, ma'am? Mayroon na tayong temporary learning space, mayroon kayong kitchen na para mapagsilbihan nyo sila ng mga maiinit na pagkain. Ano pa ang available na mga services na binibigay nyo doon sa ating mga kababayan dyan? Well, Ms. Annie, of course, beyond infrastructure, meron din tayong health and emotional well-being services being provided to the learners dyan po sa temporary learning space. Ibig sabihin, may mga isinasagawa din tayo na psychosocial interventions or psychosocial first aid, lalong-lalo na alam naman natin na itong mayat-maya na pag-aalburuto ni Mount Mayon ay nakaka-apekto sa mental well-being ng ating mga kabataan o yung ating pong mga learners. So we're making sure that we have social workers and other camp managers who are able to provide this intervention to our learners. Okay. We might understand na may flight kayo, 5:30. Amigo Sherwin, habol ka ng tanong kay Asik Irene. Go ahead, please. Ay, sige po, ma'am. Ma'am, kaugnay po nung babala ng ahensya laban dun sa mga scammer na nag-aalok po ng peking cash aid. Ano po yung paalala ng DSWD sa publiko at paano po nila masusuri kung lihitimo ang tulong na inaalok po sa kanila? At tama yan, Sherwin, meron nga tayong muling paalala sa ating pong mga clients and beneficiaries, the general public actually, na sinasabi natin na meron na naman pong mga scammers posing as DSWD representatives na nagpapadala po ng mga mensahe either through messenger or regular messages at sinasabi nga po na meron silang matatanggap na ayuda ranging from 6,500 to 8,500 in exchange for some personal information. Ngayon po, pinapaalalahanan natin ang ating pong mga kababayan na huwag po basta-bastang maniniwala sa mga mensahe na natatanggap po nyo, especially kung kayo po hinihingan ng pangalan, contact number, pati po ng inyong home address para daw mapabilang sa mga programa ng DSWD. May mga instances din po na hinihingan kayo ng access sa inyo pong mga GCash account para maka-siphon ng pera o ng cash mula nga po sa inyong account. So dito sinasabi natin na sana po wag tayo basta-basta maniwala sa mga mensahe na natatanggap namin sapagkat ito po ay hindi po nanggaling sa DSWD and malinaw po na pang-scam ito pong mga natatanggap niyo na mga messages neto. Ngayon, ang paalala po ng departamento, kapag meron po kayong mga na-receive na mga ganito pong mga mensahe, immediately po i-report sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group or inform po ang DSWD sa pamamagitan ng aming official communications platforms. Nang sa gayon ay mai-report po natin itong mga nagpapadala ng mga mensahe, magkaroon ng investigasyon at ma-prevent na po uli yung ganito pong mga incident.
Ayun, salamat po. Ani? Thank you very much. Maraming salamat, amigo Sherwin Colobong. Again, sa panguna po ni Kuya Daniel Lason, kami nagpapasalamat. Asik Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSIC Concern spokesperson po at the same time ng DSWD. Ma'am, good morning po sa inyo. Again, thank you for joining us this morning and keep safe po. Maraming salamat po muli, Ms. Annie and Sherwin. Magandang umaga din po sa inyo. Samantala, tinutugis na ng mga pulis ang gunman at 6 na ibang suspect sa pagpaslang sa isang pulis na tauhan ng Drug Enforcement Unit sa Malolos, Bulacan. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG naman naglabas na ng 1 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan ng mga salarin. 6 na putok ng baril ang tumapos sa buhay ni Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. na nakatalaga sa Drug Enforcement Group Specials Operation Unit 3. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV, makikita ang pagdating ni Kasaway sa bahay ng mga police asset nito sa Bulacan. Maya-maya pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Ayon kay Police Regional Office Director Police Brigadier General Rogelio Peñones, pinagbabaril si Kasaway ng isa sa mga suspect na nagngangalang Julian. Salamat. The DILG is putting a 1 million peso price tag on the head on the arrest, on information leading to the arrest of Mon Salamat. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Remember, yung isang, yung may-ari ng bahay, HBI yan, yung Oliver Mauricio. And yung nahuli ni Kasaway last December 24, tao ni Oliver Mauricio. Hataw Balita ngayon. Na-dismantle ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng Philippine National Police ang illegal mining sa Misamis Oriental. Sa naturang operasyon, na-aresto din ng otoridad ang 24 na individual, kabilang na ang 2 Chinese national o 2 Chinese national na nagsisilbing supervisor at caretaker sa lugar, habang nagsisilbi naman laborer ang mga Pilipinong na-aresto. Nakuha ng mga operatiba sa lugar ang iba't ibang equipment sa illegal na pagmimina, kabilang na ang 2 backhoe, 2 dump truck, generator sets, water pumps, trommel units at 30 sako ng mineral ores. Ayon kay PAOK, Yusek Benjamin Acorded Sr., malinaw na pananabutay sa ekonomiya ng bansa ang ginagawang illegal mining ng mga suspect. Ang mga naarestong individual ay sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigting na ang operasyon kontra droga ang dahilan kaya't naaresto ng Taguig Police ang 2 newly identified high value target. Ito ay matapos ang ikinasang operasyon nitong nakaraang araw sa Earth Street, Barangay Napindan, Taguig City. Nagresulta ito sa pagkaka-recover ng aabot sa 150 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 1 milyong piso ang halaga. Ayon kay Taguig City Police Office Chief Police Colonel Julius Año Nuevo, ang pagkaka-aresto sa mga suspect ay resulta ng pinaigting na intelligence-led policing at interagency coordination. Pinuri naman ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang pagiging agresibo ng mga pulis para masawata ang iligal na droga sa lungsod. Nasa kustudiya na ng Camp Bagong Diwa ang mga naarestong suspect. Naantala ang rehearsal para sa launching ng Artemis II dahil sa matinding taglamig na nararanasan ngayon sa Florida. Nakatakda sana ang opisyal na paglulunsad nito sa February 8. Ito ang wahataw na balita ni Abby Valdez. Nakatakdang i-launch ang Artemis II sa Pebrero 8 para sa 10 araw na paglalakbay sa paligid ng buwan.
Subalit kinakailangan munang magawa ang huli at mahalagang launch rehearsal. Una nang itinakda ang fueling test on January 31, ngunit ipinagpaliban ito dahil maaaring magdulot ng panganib sa sistema ng rocket ang extreme cold sa estado. Sunod-sunod ang mga umaga na nakapag-break ng records sa Florida Space Coast, katulad ng pagbagsak sa 31 degrees on January 29, habang nakapagtala rin ng daily low temperature records noong January 26, 27, 29, 31 at February 1. Upang malabanan ng lamig ay umaasa ang National Aeronautics and Space Administration o NASA sa mga heaters upang mainitan ang Orion capsule sa tuktok ng rocket, habang pinabago rin ang rocket purging systems upang makayanan ng lamig. Dulot ng delays at orbital mechanics ay mayroon na lamang 3 araw sa Pebrero na maaaring ipadala ang Artemis 2 sa buwan at makabalik bago magmarso. Ang huling pagkakataon ng paglulunsad nito ay ngayong buwan sa February 11. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at sa mga kaalyado nito, tinitingnan ng ilang lider ang China bilang kanilang maging sandigan para sa economic relief. Ngunit nagbabala naman ang ilang eksperto na ang paraang ito ay maaaring may kapalit na mas mataas na halaga lalo sa Europa. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Kamakailan ay umani ng papuri si Canadian Prime Minister Mark Carney matapos nitong batikusin ang pagiging dominante ng Estados Unidos sa World Economic Forum. Ngunit pagkatapos nito, naging laman ng mga balita ang paglagda ng trade deal ng Canada sa China, kung saan binabaan ang taripa ng Chinese electric vehicles kapalit ng pagkakaroon ng access sa Canada sa agricultural exports. Pinaniniwalaan na ang nasabing kasunduan ay makatutulong sa mga mamimili at magsasaka. Ngunit ayon sa mga kritiko, posibleng magpahina naman ito sa industriya ng Canada kung ipapalit ang kanilang raw materials sa finished goods. Ito'y anila ay maaaring makabawas sa innovation, trabaho at long-term economic strength ng bansa. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto sa Europa na huwag tahakin ang daang tinahak ng Canada. Nahaharap na ang Europa sa mabigat na kompetisyon mula sa low-cost Chinese imports. Kung aasa pa ito sa China, lalo lamang bibilis ang deindustrialization ng Europa, lalo na sa pangunahing sektor nito gaya ng mga sasakyan, makinarya at chemicals. Kaya't payo ng mga eksperto sa Europe, panatilihin at palakasin ang kanilang sariling manufacturing at industrial base para sa mas matatag na ekonomiya. Oraline Quijano, humahataw sa Balita Ngayon. Binuksan muli ng Israel ang Rafah crossing para naman sa Palestinians matapos ang ilang buwan. Ngunit dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa lugar, naging mabagal ang pag-usad ng mga dumadaan dito. Ito ang umahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Bilang bahagi ng planong ceasefire na isinusulong ng Estados Unidos, muling binuksan ng Israel ang Rafah crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt. Ang nasabing crossing ay siyang tanging daan papasok at palabas ng Gaza, kung saan naninirahan ang nasa mahigit 2 milyong Palestinians. Ngunit limitado ang pinapayagang pumasok at lumabas sa nasabing crossing. Tanging 50 Palestinian lamang ang pinapayagang pumunta sa lugar at 50 rin ang maaaring lumabas. Ngunit pagsabit ng gabi, 12 lamang ang maaaring makapasok sa Gaza na karaniwan ay mga medical patients, habang ang iba pang nais makapasok ay kailangang maghintay sa dako ng Egypt. Karamihan sa mga nagnanais dumaan palabas ng crossing ay mga nangangailangan ng espesyal na gamutan sa labas ng Gaza. Sa kabuuan, tanging 27 individual lamang ang nakaraan papasok at palabas ng Rafah crossing dahil sa mahigpit na security checks na ginagawa ng Israel. Ayon sa mga Egyptian sources, matitibay na haliging konkreto na may barbed wire ang itinayo sa crossing area at kailangan dumaan ng mga gustong tumawid sa 3 magkakahiwalay na gates para sa mailalim sa security checks.
Para sa mga sibilyan sa Gaza, nagbigay ng munting pag-asa ang muling pagbubukas ng nasabing kalsada, ngunit para sa marami naghihintay pa rin sa border na nanatiling malayo ang matagal nang hinahangad na ginhawa. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Malaga, Spain mula February 13 to 14. Samantala, sarado ang Philippine Embassy sa Indonesia sa February 17. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng consular outreach mission sa Malaga, Spain sa February 13 to 14. Bukod sa consular services ay magbibigay din ng serbisyo ang MWO at OWA. Ilan sa mga karagdagang serbisyo na ihahandog sa ating mga kababayan ay ang verification of contracts, free consultation hinggil sa employment at welfare-related concerns at OWA membership renewal. Naglabas naman ng holiday closure notice ang Philippine Embassy sa Indonesia. Sarado ang embahada sa February 17, Tuesday bilang pagdiriwang ng Chinese New Year. Maaari namang tumawag sa 62-811-887-244 kung may emergency at sa 62-811-934-3448 kung may consular-related concerns. Samantala, magkakaroon naman ng screening ng the Filipino musical drama na The Songs of Firefly sa Bahrain. Gaganapin ito sa February 14 alas 6 ng gabi sa Vox Cinema sa Bahrain City Center. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sugatan sa pamamaril si Barobo, Surigao del Sur Mayor Ronnie Martizano matapos umanong tambangan kahapon February 3. Batay sa initial reports, tinamaan ng bala ang sasakyan ng alkalde sa barangay Dughan, Barobo. Agad siyang isinugod sa ospital para sa medical treatment matapos magtamo ng sugat sa likod at balikat. Sugatan rin ang isa sa kanyang military escort. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at mga responsable sa pananambang. Samantala, naglabas ng pahayag ang anak ng alkalde at kinumpirmang sumailalim sa medical treatment si Mayor Martizano dahil sa tinamong tama ng bala. Nananawagan rin ito sa publiko na ipagdasal ang kalagayan ng alkalde, gayon din ang kaligtasan ng kanyang escort at pamilya. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang lokasyon ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan kahapon, February 3. Ay kay PCG Technical Diving Group Supervisor Commander Cheska Jamorol. Nakahiga ang sasakyang pandagat mula Silangan, Pakanduran, kaugnay ng posisyon ng isla. Samantala, nakarecover ng pinagsamang search and rescue team ng isang katawan mula sa lumubog na vessel. Dahil dito, umabot na sa 43 ang bilang ng nasawi habang nananatiling 316 ang mga naligtas. Hataw Balita ngayon. Samantala, inihayag ng Philippine Coast Guard o PCG na simula kahapon February 3, ilalagay na nila sa search and retrieval mode ang MBCA Amihara. Ito'y matapos matukoy na mababa na ang posibilidad na makakita pa ng mga buhay na pasahero matapos ang 16 na araw ng tuloy-tuloy na search and rescue operations. Sa press conference sa CGDSEM headquarters, sinabi ni Commodore Philip Sorian na ang retrieval operations ay magpo-focus na lang sa pagkuha ng debris at pag-rescue ng mga nawawalang pasahero at crew. Mula sa 12 passengers at 4 crew members, na-recover na ang 6 na katawan at may isang survivor habang siya pa ang nananatiling nawawala. There is an adjustments to operational tempo. So if however right now meron tayong 5 vessels na performing search and rescue operations, during search and retrieval, there is a possibility to reduce
SAR efforts, of course, we need also to consider our resources because it's very parang napaka-resource, very resource-induced conducting search and rescue operations. Hataw Balita ngayon. Tatlong malalayo at liblib na barangay sa Matnog, Sorsogon ang nakinabang sa Bayanihan SIM program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng programa na mapalakas ang digital connectivity sa mga komunidad lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GDAS. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga barangay ng Kalayuan, Kulasi at Kalintaan na ngayon ay may access na sa iba't ibang digital services. Ayon kay Provincial Officer Jean Nomel Ibuenga, tinatayang 1,151 learners at residente ang napagkaluma ng programa na nagbibigay ng maasahan at tuloy-tuloy na digital access para sa mga estudyante at sa buong komunidad. Ang Bayanihan SIM program ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang digital inclusion upang matiyak na bawat Pilipino ay may access sa patuloy na umuunlad na digital landscape. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng Emergency Cash Transfer o ECT ang DSWD Field Office Caraga sa 236 tourism workers sa Dinagat Islands kahapon, February 3. Ang tulong ay para sa mga naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan na sumira sa mga bangka, homestays at iba pang pinagkakakitaan sa turismo. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng mahigit 10,000 pesos para sa kanilang agarang pangangailangan at para makapagsimulang muli ng hanap buhay. Ayon sa isang benepisyaryo, malaking tulong ang cash assistance lalo na sa pag-aayos ng kanilang mga nasirang mga gamit. Tiniyak naman ng DSWD Caraga na nagpapatuloy ang kanilang suporta sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Hataw Balita ngayon. Sa harap naman ng pinagdaanang pagbaha sa Sagay City, Negros Occidental, hindi lang sining kundi pag-asa ang ipinenta ng mga estudyante ng Sagay National High School. Ito ay matapos ilunsad ang Art for a Cause fundraising activity para tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Si Alan Manansala, humahataw. Sa gitna ng nararanasang pagbaha sa Sagay City, Negros Occidental, nagkaisa ang Visual Arts Program ng Sagay National High School sa isang makabuluhang inisyatiba para tumulong sa mga apektadong residente. Inilunsad nila ang Art for a Cause, isang fundraising activity kung saan ino-auction o binibid ang mga piling likhang sining na nilikha ng mga estudyante. Layo ng proyekto na makalikom ng pondo para sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng baha, habang ipinapakita na ang sining ay hindi lamang para sa ekspresyon kundi isa ring paraan ng aksyon at pagkakaisa. Kabilang sa mga itinatampok na likhang sining ang The Heart of the Home ni Francis Kezia S. Piaceta at The Rural Ambience ni Shane Ramirez. Ang mga likhang sining na ito ay orihinal na binuo bilang bahagi ng First Semester Visual Arts Exhibition ng mga estudyante at ngayon ay ginagamit upang makatulong sa komunidad. Nagsimula ang online bidding noong February 3 at magtatapos sa February 7 bandang alas 8 ng gabi. Ang panimulang halaga ng bawat obra ay 1,500 piso na may minimum na dagdag na 150 piso sa bawat bid. Maaaring sumali sa bidding sa pamamagitan ng pag-comment ng halagang ibinibid at ang may pinakamataas na alok sa pagkatapos ng bidding period ang itatanghal na nanalo. Lahat ng malilikom na pondo ay direktang ipamamahagi sa mga individual at pamilyang apektado ng baha sa Sagay City. Ayon sa mga organizer, sisiguraduhin nila ang maayos, tama at malinaw na paggamit ng mga malilikom na pondo. Sa pamamagitan ng sining, ipinapakita ng mga estudyante na ang tulong ay maaaring magmula sa pagiging malikha at malasakit. Para sa mga nagnanais lumahok at makatulong, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Visual Arts Program Sagay NHS. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.
Pinarangalan ng Philippine National Police at Office for Transportation o OTS ang 3 tauhan ng PNP Aviation Security Unit 6 dahil sa ginawa nilang katapangan sa nangyaring insidente sa Iloilo International Airport kamakailan. Kabilang dito sina Police Executive Master Sergeant Dixon Zabala, Police Senior Master Sergeant Mark Lester Diocades at Patrolman Ramon Marcelino Jr. Matatandaang noong January 28, isang pasahero ang nagpasok ng kutsilyo sa pre-departure area na nagdulot ng takot sa mga pasahero. Agad itong nirespondihan ng mga pulis at nagkaroon ng konfrontasyon kung saan tinangkapan ng pasahero na saksakin ang mga pulis. Ngunit nabaril ito sa dibdib ng pulis at agad na nahuli. Ayon kay Yusek Gilbert DC Cruz ng OTS, mahalaga ang katapangan para mapanatili ang seguridad sa mga transportation hub sa bansa. Hataw Balita ngayon. Oh, sabi ni Adit, pwede daw tayo mag-shoutout. Batiin ko muna si Jen Javier, Happy Sabat. At ganun din si Adrian Karumba, Happy Sabat. Yung mga nagdiriwan, sino pa ba? Ikaw ba, Carl? Sabat mo? Kailan? Ayan. Yung mga nagdiriwang po ng kanilang birthday, magandang umaga. Happy birthday po sa inyong lahat. Oo, ako gusto kong batiin ng happy anniversary ang lokal ng Sinalhan diyan sa Santa Rosa, Laguna. Pinababati ni Amihan na Libas, kapatid ng aking may bahay. Ay, good morning po. Happy anniversary. At si Brad Oscar Antonio and family, happy birthday din kay Sis Rio Cruz ng Control Department. Birthday mo pala. Yan. Oo, shoutout ko na rin ang aking tita, si Tita Nene La Pastora at si Bradja, si Mertalia. Ayan. Siyempre, si Christian Lopez kasama natin, tsaka si Jerickson Bunyaga. Oh, i-shoutout ko din si Josa. Josa Ibanez, Alex Montesa. Kasama natin si, siyempre sa ngalan ni Paraon, Bernie. Kasama ko din dito si Carl. Thank you very much, Carl. At siyempre si Technical Director JC Valdez. Maraming salamat. Si Lowell, si Joy. At mga kasama natin dyan sa IT Department. Nariyan si Aryan, nariyan si Cardo, si Jeremy, si Berniel, si Lawrence. Ayan, si Rap. At syempre, nariyan naman si Justine, kasama si Rodrigo, kasama din syempre si Belinda Aquino. Ayan, si Igat. Maraming salamat. And again, sa ating kasama dito na si Rick, Brad Rick, ang aming aliwinawa. Ayan. Aliwinawa. Yung ating dito ay namatay na yung kanyang nanay. Again, aliwinawa. Brad George si Bardalosa, ayan, sa Good Morning Kuya. Siyempre si Grace Casin at saka si Brad Vic Cosari at saka si Mon Hoxon. Yung mga taga-social media, Sis Flor, ayan, Ma'am Maris, and of course si Prima. Sino pa? Okay na, siguro. Ay, si Mami Beth! Mami Beth Rason, good morning po. Mami Beth, syempre kay Brad Daddy at sa mami ni Attorney Ruth Soriano. BP Ruth, good morning. Si BP, batiin na rin natin yung mga BP natin kasi masisita ka niya pag hindi mo binati si BP Joseph. BP Joseph, BP Bong, BP Noli, BP Jerry, at syempre si J Eusebio. Good morning po sa inyo. Okay na? Opo. Ayan. Baka magtampo si Tita Bergie at ang La Pastora family dahil masugid din silang sumusubaybay sa ating programa. Good morning po. At shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 3 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Siyempre, baka makalimutan natin, ang nanay ni Adet na nasa Monaco. Magandang umaga. Adet, thank you very much. Mga kasambahay, kung may mga story po kayong nais balikan, sa Hataw Balita ngayon,
pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, Talatang 1. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa sa suwail sa kanyang mga labi at mangmang. Yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ay, habol natin si Cardo sa IT. Sa ngala ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rento. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.